Ang daming nasasayangan sa pagkakataon na makakasama na sanang idolo ng karamihan na si Calvin Abueva, kasi alam nyo ba natatanggalin na nga ng Gilas coaching staff si Calvin at si Jason Perkins dahil malabo na raw na makakasama pa sila sa Asiad. Pero bakit naman? Wala na bang pag-asa ang Gilas na kahit umapila pa sila sa Asiad organizers ay hindi na ito pagbibigyan? At second update natin mga quiz, kinawawa po si Richie Rivero sa PBA draft. Marami nga nagtataka kasi ang ina-expect sa kanya mapapabilang siya sa first round sa PBA, kaso bumagsak po ito sa ika-second round 17th pick. Naku naman, bakit kaya walang kumuha kay Richie ng mas maaga? Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Alam niyo ba na hanggang ngayon wala pa ring response ang Asiad organizers kung tinanggap ba nila ang apela ng national team na isama sa roster si Calvin at si Perkins? Ang ginagawa na lang nilang dalawa ay still sumasama pa rin sa Gilas practice kahit wala nang kasiguraduhan ng inclusion nila. Bali ang naipasa kasi sa mga organizers sa original Gilas list, wala doon si Calvin at si Perkins, kaya ang ginawa ng Gilas, isang error daw ang listahan na naipasa nila at humingi ng request sa Asiad organizers na kung pwede baguhin pa nila ang Gilas list, pero walang sagot ang Asiad dito. Ang tanong, bakit naman wala sa listahan ng dalawa? Dahil mali-mali rin ang nagawang listahan na ipinasa sa Philippine Olympic Committee kasi replacement players lang sila dahil doon sa injury na natamo ni Jamie Malonzo at Brandon Ganuelos Roser. Kaya pagdating sa Asiad, yun na rin ang kinuna ng base sa ating lineup. Buti pa nga si Pringle kahit nasa reserve list siya pero kabilang pa sa original na Gilas list. Ayon kay Coach Team, posible na nga raw na i-deny ng organizers ang request nila na baguhin ang lineup. Pero sa ngayon, wala pa raw plano ang Gilas team kung sino-sino ang ipapalit sa dalawa kasi mahirap daw silang hanapan ng kapalit. Yung position nila na 3 at 4, mahirap daw maghanap nun kapag kasi wala sila, mabubugbog naman si JB kasi heavy guarded siya. Kumpara mo, kung nandyan si Calvin at Perk, makakapag-penetrate si JB sa loob at labas, kaya sayang talaga. Ang sinasabi ni Coach Team na sigurado sila na gusto nilang kunin yung dalawa, 100% daw yun. Pero kaso, nasa maling listahan lang sila. Sa ngayon, sila ipang team practice lang. Nakatulong din naman kahit papano. Yung iba nga masaya pa na wala si Calvin kasi baka raw gulo lang idudulot niya sa team. Pero pinangako naman po niya na hindi na siya gaya ng dati. Ngayon na matatanggal na itong si Calvin Perkins, wala na ring magagawang Gilas dyan kasi for replacement na lang sila. Hindi naman pwede na maghahanap ulit ng players para palitan sila kasi nga hindi sila nakasama sa original lineup. Mukhang yun na talagang patakaran. Once na naipasa ng listahan, wala nang bawian. Ang gagawin na lang ng Gilas ngayon kung ano ang makabagong paraan para maging smooth ang opensa sa loob at labas. Bugbog ulit si Junmar at JB nito, tapos injury prone pa si Romeo at Pringle. Sana hindi maging short rotation ang Gilas natin sa darating na Asiad at sana pumayag na lang ang mga organizers para mas maganda ang rotation natin. Tara, next update tayo tungkol ito sa PBA draft. Alam nyo ba na si Richie Rivero ay kinawawa at parang binaboy daw. Ang ina-expect sa kanya ay makukuha siya sa first round. Pinakamalayo na yung second round. Ang nangyari, second round pala talaga to. Bakit kaya walang kumuha sa kanya ng mas maaga? Una, si Richie ay may kaliitan. Tapos tiningnan nilang highlights ni Richie nung naglaro siya sa Taiwan. At sobrang nag-iba daw talaga ang laro niya. Biglang walang effect yung mga Eurostep niya. Hindi ko lang alam kung tamang napansin ko, pero dyan kasi sa PBA hindi uso yung Eurostep at hindi sila fan sa mga ganitong estilo. Ang gusto ng PBA teams yung gwadya na maliksi, magaling sa hustle plays at fast pace. Higit sa lahat, shooter na initiator. Yun yung wala kay Richie. Wala namang sagot si Richie tungkol sa kanyang pagbagsak sa expectation ng mga tao. Ay importante na lang ngayon, nakuha siya at sa Phoenix Fuel Masters po siya. Yung iba naman gaya ni Johnny Winston na ina-expect na nasa second pick, nasa 9th pick pala. At gaya ng inaasahan si Stephen Holt ang number 1 pick na nasa Terra Firma na sa palagay ko, hindi mananatili sa Terra Firma yan. Alam niyo yung mga ganong issue sa PBA, matik may patutunguhan yan. In fairness, mas marami ang winners ngayon sa draft at maraming players ay hindi lumabas sa kanila expectation na gaya ni BJ Andrade ng Converge. Actually, akala din namin kukunin ni Alden Ayo itong former player niya sa Lasal na si Richie. Pero wala eh. Congrats nga pala sa lahat ng mga napiling aspirants. Anyway, kahit masikip ang PBA ngayon, magdadagdag naman po sila ng 4 na team sa mga susunod na season kaya mas marami pang opportunity ang mapapasukan nila.